Tinulak ako niyan si Sis. Ito ba, sis? Ayoko namang mag-away silang mag-ina. Ang sakit-sakit lang kasi nung inaakusahan ka ng mali. Tapos, yung taong mahal mo, maniniwala dun sa kasinungalingan. Ganun na lang ba kababa yung tingin mo sa akin? Tingin mo magagawa ko talaga yung sa nanay mo? Magkaiba kami ng sinasabi ng mami mo. Ang tanong, sino bang pinaniniwalaan mo sa amin? Your mom is manipulating you. Don't talk about my mother that way. Alam kong hindi kayo magkasundo. Pero wala kang karapatan bastusin siya ng ganyan. To one and only drama queen, wala ka talagang kupas. Cheers, tita. Nagugulat ka ba? Ano kailangan mo? Well, I'm just here to congratulate you, tita. Your plan went very well. Nagkakagulo ngayon sina Luis and Ces. Good for me then. Please, sis. Don't do this to me. Huwag na naman palakihin yung problema. Ayusin na lang natin. Wala naman akong planong palakihin to eh. At saka hindi ko rin naman intensyon na papiliin ka sa amin ng nanay mo. Luis, hindi ako ganun kasamang tao. Ang sa akin lang, sana naman binigyan mo ko ng benefit of the doubt. Hindi yung basta ka na lang maniniwala sa nanay mo. I'm sorry if I made you feel na hindi kita pinaniniwalaan. Pero sis, sana naman next time kung may galit ka, hindi ka na magsumbong kung kani-kanino. Hindi naman kailangan malaman ni Nick yung mga tungkol sa away natin, di ba? Oo, at saka ano naman kung makita ng kapatid mo, ano naman kung magbuhos ako ng sama ng loob sa kanya. Kapatid mo yun, di ba? Yung mga lala lang kasi yung problema natin. Ngayon pati si Nick, damay na sa problema natin. Hindi po ba kayo naaawa sa anak ninyo dahil naiipit siya sa away ninyo ni Ces at kailangan na niya mamili sa inyong dalawa? And you played it very well kasi ginagamit ninyo yung posisyon ninyo para kampihan ka niya. I didn't ask Luis to do that. Pinagtanggol ako ng anak ko sa harap ni Ces. Dahil ako ang kanyang ina. At mahal niya ako. Mahal, bilang isang ina, kung mahal niyo talaga si Luis, hahayaan niyo siyang makipagrelasyon kay Ces. At hindi niyo hahadlangan ng kaligayahan ng anak ninyo. What right do you have para pagsalitaan ako ng ganyan? I am his mother. And I know what is best for him. Well, I'm his brother. Concern lang ako. What? Alam mo ba, sinugod niya pa ako para lang ipagtanggol ka. Hindi niya dapat ginawa yun. Kasi sa una pa lang, dapat ikaw yung gumawa, no? Dapat ikaw yung nagtanggol sa akin. Ikaw yung boyfriend ko eh. Sis, mami ko yung inaway mo. Hindi ko nga inaway mami mo. I can hear you. Hindi mo kailangan sumigaw. Look, this conversation is going nowhere. Mag-usap na lang tayo pag malamig na tayong dalawa. Mabuti pa nga. Good night. Did I hear it right? Kapal mo talaga, no? Tigilan mo na nga yung pagka-feeling close mo kay Luis. Magkadugo kayo, pero hindi nyo pamilya ang isa't isa. Seriously? Yan na naman ulit ang sasabihin ninyo? Oo, hanggat hindi ka natututong lumugar sa pamamahay na ito. And please stop acting like you are Luis' brother. Dahil sampid ka lang sa pamamahay na ito. You will never be one of us. You will never be a real grande. You made sure of that, didn't you? Kahit ano pa ang gawin mo para mabura ang nakaraan mo, kahit ano pang suot mo ngayon, hindi na magbabago ang tingin ko sa'yo. Isa ka pa rin basura na itinapon ng nanay mo sa isang ampunan. Pinapabigay ni Daddy. May idea daw siya kung paano itataas ang revenue ng mall niyo. It's a business venture for your family and my family. Basahin ko na lang pagbalik ko sa office. What's wrong? Iniisip mo pa rin ba yung sinabi ni Tita Eliza? You know, don't let her get into your head. Bata ka pa lang naman, ganyan talaga siya sa'yo, di ba? Okay? Mama, sinubukan ko naman siya i-please. Lahat ng utos niya, sinusunod ko. Bawal kong tawagin daddy ang sarili kong ama sa harap na ibang tao. Bawal malaman na bastardo ako at galing ako sa bahay ampunan. Tinalikuran ko yung nakaraan ko para lang mapangalagaan yung nakaraan nila. Yung image niya.
At least, you know that you did your best. And it's all that matters. Alam mo, kung alam ko lang na ganito yung mangyayari, sana hindi na lang ako umalis ng bayan punan. Really? Yeah. Kasi doon may bata na tinuring akong kapatid. Naramdaman ko. Pamilya. Merong mother superior doon na tumatayong na ina sa amin. Ay, nako, bad trip. Sorry, men, ah. Anong problema mo? Hindi, kasi yung staff namin dun, sumobra yung pinaluto sa buffet. Imbis na pang 40 heads, 90 yung pinaluto nila. Pati ba naman yung problemahin mo? Hindi pamigay mo yung sobrang pagkain. Ano to, charity? Kate, negosyo ang pinapatakbo ko rito. Pare, ako na lang bibili ng sobrang pagkain. Anong gagawin mo doon? Sorry na. Huwag na yung tampo. Love you. Ate Violet, anong ginagawa mo? Bakit mo pinapakilaman tong phone ko? Teka, hindi ko pa nasisend. Sorry, Luis. Ayoko, hindi ako magsusorry sa kanya. Sus, ikaw naman. Puro fried ang pinapairal mo. Ano ba? Ate Violet naman, dapat hindi mo ginawa yun. Bakit ba pinapakilaman mo yung telepono ko? Hindi mo dapat pinapakilaman to. Akin to. Aba, ikaw na nga tong ginagawan ko ng pabor. Ikaw pa nagagalit. Ba't ang ingay niyo? Eh, paano kasi to eh? Nagmamagandang loob lang ako. Alam mo, yung LQ nyo, hindi dapat pinapatagal ng isang araw yan. Ayusin nyo na nga yung tampuhan nyo ni Luis. Moses, tinutulong ka na ng Ate Violet mo. Huwag mo nang hawain to. O ikaw, kwarto ka, masahin mo ako. Puro ka fried. Huwag mo na lang babanggitin ang pangalan ko, okay? Sio? Sino ho yung donor? Siya po. Excuse me po. Kayo po ba yung donor na tumawag dito sa ampunan? Mother Superior. Ate Tina. Kilala mo ako? Alam mo, familiar ang mukha mo sa akin. Nakita na ba tayo noon? Babe, siya ba yung sinasabi mong naninanayan mo sa ampunan? Si Mother Superior? Ay, wait. Oh, I have to answer this call. Can I borrow your car key? Doon mo lang sasagutin. Car key. Thank you. Gusto ko lang sana malaman na galing ka na ba dito sa Children of God? Ikaw si Nicolo de Leon. Ikaw yung alaga namin dito noon. Bakit hindi mo kagad sinabi, Iho? Ano, kamusta ka na? Ay, naku, tagal-tagal na. Ay, naku, kamusta ka na, Iho? Maayos naman, Mother. Mother Superior, pasensya na kung di ako nagpapakita sa inyo dahil halos 10 taon din ako hindi nakabisita eh. Naku, wala iyon. Ang importante, nandito ka ngayon. Matutuwa yung mga bata. Kasi ikaw nagpapasaya sa kanila. Halika muna doon sa loob. Mother, meron po kasi kami lakad ng girlfriend ko eh. Kaya hindi po ako pwedeng magtagal. Kailangan ko lang pumauna. Speaking of girlfriend, natatanda mo ba yung kaibigan mo noon? Si Princess? Princess? Oo, yung kalaro mo noon dito. Hindi ko na matandaan eh. Ganoon? Nako, sikat na siya ngayon. Model na nga siya eh. Oo.
Pero kahit na sikat siya, hindi pa rin siya nakakalimot na dumalaw dito sa amin. Naku, sana magkita kayo, iho. Sige ho, mas maganda ho yan. Gusto mo i-forward ko sa yung number niya. Wala pala akong load. Kunin mo na lang sa akin yung number ko. At Tina, wag na. Sige, Mother. Kailangan ko na pumauna. O sige, iho. Naku, mabuti at nakadalaw ka maski pa paano. Salamat ng marami, ha? Mas dadalasan ko pa po. Babe, let's go! Sige, sige, Bye! Ate Malilate Tina. na ako. Let's go! Let's go! Bye po, bye! Sige, iho, mag-ingat kayo, ha? Opo. God bless. Salamat. Ay, naku, Mars, no? Kung ako sa'yo, palayasin mo na yung pilot na yan dito, no? Nakialam lang ng text, palisin agad. Ikaw lang yung tiyanak na maraming opinion. Nag-iingat lang, eh. Eh, sa susunod, ano pang papakailaman niya? Tsaka, hindi naman natin siya ganun kakilala, eh. Mars, hindi ko naman pwedeng palayasin si Ate Violet. Magagalit sa akin si Kuya. Mars, ikaw may-ari ng bahay na to, no? Ikaw ang dapat na susunod. Eh, Mars, ayoko naman na yun pa yung pagmula ng away namin ni Kuya. Alam mo, feel ko parang gusto lang naman niya tumulong eh. Oo, para magkaayos kami ni Luis. Baka naman concerned lang yung tao, Mars. Sabihin mo, pakailamera lang siya. Mars, ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Natitiis ka lang? Ay, ako. Ewan ko ba dyan kasi sa kuya mo, eh. Ba't lagi niyang kinukusinti ang girlfriend niya? Ikaw naman yung kapatid niya. Ikaw naman kapatid niya. Niya. Alam niyo, mabuti pa nga si Kuya Waldo kasi pinagtanggol niya si Ate Violet sa harap ng mga kamag-anak niya. Si Luis, hindi niya magawa yun. Hindi mo ba siya namimiss? Hindi mo ba siya namimiss? Hindi! Nakapag-usap na ba kayo? Kapag-usap na ba kayo? Mars! Tumigil ka na. Oh, tama na nga yan. Paano ko siya kakausapin, Mars? Hindi naman tumatawag sa akin yung tao. Eh, nga dun sa blank message ko, hindi siya nag-reply. Sir, yun na yung gamit niyo, sir. May kailangan pa ba kayo? Kanor, ano po ba yung ibig sabihin kapag yung isang babae nag-text ng blank message? Ano po? Ito kasing si Ses eh. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Sana nagpadala man lang siya ng konting salita o maski smiley face man lang o sad face para alam ko yung re-reply ko. Blank message lang yung pinadala eh. Ano po ba ibig sabihin nun? Nako, sir. Isa lang ho ibig sabihin yan. Nagpapapansin lang ho sa inyo yan. Ganyan din ang asawa ko eh. Pag hindi ko tinetext, papadala na ako ng mga blank messages niyan para makuha lang yung atensyon ko. Eh, ba't di ka na lang direktang kamustahin niya? Sir naman, alam niyo yung mga babae, ayaw nilang isipin natin na atat silang makakausap tayo at makasama. Nagiging arte pa yung mga yan. Ibig sabihin, kailangan kong puntahan si Ses? Naman! Go! Ang Kanor, salamat. O, sige po. Sa labas lang po ako, sir. Is everything all right, Mom? Yeah, wala. Naalala ko lang kasi si Selena. Naisip ko lang kasi kung paano kung nandito pa siya. What if she didn't die in that plane crash? Things happen for a reason, Mom. The best we can do is accept the reality that Selena has passed away. Move on with our lives. Nangihinayang lang ako sa kanya. Maganda siya, mabait. Itinuring ko na rin siyang parang anak. She was the best girlfriend you ever had. Ses and Selena are the same, Mom. Magkaiba man sila ng background, pareho lang sila ng ugali. Mapagmahal. At inuuna ang iba bago ang sarili nila. Never akong tinulak ni Selena. Ewan ko, hindi ko nakikita ang katangian na yan kay Ses. But it's up to you. Ikaw na bahala.
Ayokong siraan ng girlfriend mo. Ang gusto ko lang sana, anak, that you'll end up with someone na kamatch mo. At mamahalin hindi lang ikaw, kung hindi pati ang mga magulang mo. Nanggaling dito si Nicolo? As in si Nicolo de Leon? Oo. Si Nicolo, yung kababata ko, Mother? Oo. Ay, oo nga, Mars. Kayo na pa siya sinasabi ni Mother. Paulit-ulit. Mars, kinukumpirma ko lang. Eh, baka mamaya naman kung sinong Nicolo yung sinasabi ni Mother, di ba? Ako nga eh, ganyan-ganyan ang reaction ko. Nung nalaman ko siya pala si Nicolo de Leon. Kung napaaga ka lang kayo nagdating, sana naabutan mo siya. Pero matitipuhan mo, sobrang gwapo niya at ang bait-bait. May nasabi po ba siya tungkol sa akin? Kinamusta niya po ba ako? Binigay ko nga yung number mo sa kanya, pero ayaw niyang kunin eh. Nagmamadali kasi siyang umalis. Pero babalik din niya. Sana pag bumalik siya, huwag niya na isama yung maarte ng girlfriend. May girlfriend na pala siya. Gustong-gusto ka niyang makita. Ang tagal niyo na rin naman hindi nag-usap eh. Miss na miss ka na nun. Alam mo, Mother, huwag mo na nga siya ipagtanggol sa akin. Alam ko namang wala naman talaga akong halaga kay Nicolo eh. Mga lalaki talaga, no? Pare-pareho. Mawala ka lang sa paningin nila sandali, hindi ka na nila maaalala. Excuse me, ho. Anong problema nun? Ay, naku. Eh, kasi panigatong ng gatong ka kanina eh. Ay, ito doon. Excuse me po. Tabi-tabi po. Ikaw talaga? Bro, nandito lang ako sa bahay ni Steve. Okay. Sige, bye. Sabi ni Luis. Ayun, bro. Nakikiusap kung pwedeng ako muna daw umattend ng meeting kasi makipagkita siya kay Princess. So I guess si Luis na rin nagpakumbaba. Ay, nako. Pag love nga naman, kahit pride, lulunukin mo. Sabihin mo, pare, napakaswerte ni Luis. Dahil nakatagpo siya ng katapat niya. Tipong yung babaeng sobrang espesyal. Dude, tanggapin mo na lang na take na si Ces. Total, may Kate ka na naman eh. Sabagay. Okay naman si Kate. Diba, maganda siya, sexy. Saka sabi mo, di ba, masarap siyang, Ano? ang kasama, di ba? Kung sabagay, pero medyo yun eh. Medyo maarte siya, medyo maselan. Di ba, pare, mas okay sana kung yung babae walang kaarte-arte sa katawan. Cowboy, yung tipong kahit anong gawin nyo, makakasabay siya. Yung parang Parang si Ces. Parang ganun. Eh, di ba parang girlfriend siya ng utol mo? At di ba parang may girlfriend ka na rin? Ano to, puro parang na lang, ganun. You know what, pare? You're right. Maybe I should give Kate a chance. Maybe I should give us a chance. Pwede naman mag-work eh. And tiyamak naman na mas matangkad si Kate kay Ces. Alam mo, go, pare. Do it. Bago pa lang naman kayo, di ba? Marami ka pang panahon para makabawi sa kanya. I'm all for it. Boto ako dyan. Gawin mo lang, dude. Alright, let's drink to that. Trina, I heard from your dad that you're still single. Yes, Tita. Actually, I'm still waiting for the right guy for me. So what do you think of Luis? He's single, available, educated. Liza, Yes. may girlfriend si Luis. So what? Alam naman natin panandalian lang yan si Ces. As in, flavor of the month ni Luis. Pero itong si Trina, siya ang bagay, di ba? Siya ang girlfriend na pang-seryosohan. Excuse me. Why are you here? Nag-usapan ako ni Luis na makipag-meeting kay Miss Zaragoza about sa opening nila sa mall natin. Why? Where's Luis? Pinuntahan si Ces. Sir Luis, uminom ka muna. Ako nagtimpla niyan. Salamat po.
Ano ka ba? Huwag mo na akong pinupo. Magkasing age lang naman tayo eh. Violet na lang, Luis. Alam mo, nabalitaan ko yung sa inyo ni Ses. Kaya nga ako pumunta dito eh, para pag-usapan namin dalawa yung tampuhan. Ewan ko ba dyan kay Ses? Ang tigas talaga ng ulo. Kung ako sa kanya, hindi ko aawayin ng nanay mo. Mamahalin ko siya. Gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Sa boyfriend ko. Anong oras ba darating si Sis? Naku, matagal pa yun. Halos gabi na nga yun umuwi eh. Nainip ka na ba? Gusto mo ba sa kwarto na lang maghintay? No thanks. I'm good. Sige na, Luis. Mamasahin kita. Magaling ako magtanggal ng mga lamig sa katawan. Wow! Mars, may spa pala tayo dito. Hindi ko alam, may kasama pala tayong masahista sa bahay. Ang taray ng sideline mo, te. Baka kapag-tube nga rin minsan. Nice. Sige, Sir Luis. Maiwan ko na kayo. Sa labas na lang tayo mag-usap. Sige, Mars. Hey, Mars. Sana sinabi mo sa akin na pupunta ka para nakauwi ako kaagad. It's okay. Alam ko naman marami kang ginagawa. Ayoko naman madaling ka sa lakad mo. Marami kang obligasyon na kailangan tapusin. Ako din naman na-busy sa trabaho. Alam ko naman yun eh. Pansin ko nga. Kaya siguro hindi ka makatawag at makatext sa akin. Totoo niyan, sis. Marami nga akong ginagawa. Pero kahit sobrang dami kong ginagawa, kung dami nasa isipan ko, hindi tayo nag-uusap, tapos na-realize ko kung gaano ka-special sa buhay ko. Ayoko talaga nagkakaganto tayo. Nasanay na akong lagi ka na sa piling ko eh. Miss na kita. Miss na din kita. Kaya nga gusto ko sanang mag-sorry. Sige na. Pinapatawan na kita. Hindi mo naman kailangan magbigay ng 2 bulaklak. Nagbigay ka na nga dun sa bahay. Sapat na sa akin yung humingi ka ng sorry at saka alam mo yung pagkakamali mo. Actually, sis, itong flowers na to, para kay mami to. At ang plano ko nga sana, gusto ko sanang ibigay mo to sa kanya. Mag-sorry ka. Para tapos na lahat ng gulo. Marami akong pagkukulang sa'yo. Lagi kita for granted, iniiwan, pinapabayaan. Pero hindi na ngayon. I may not be the best boyfriend in the world, but at least I can try na to be the best boyfriend for you, Kate. This is a win-win situation for us. I get my man, you get your money. Bakit nandito ang lalaking yan? Siyempre, manager ako. Lahat ng transaksyon sa kapatid ko, dapat nandito ako. Baka pwede namang ilakad mo ko sa childhood friend mo. Okay ka lang? Bagay naman kami. Sira ka ba? Unless, hindi mo lang sinasabi na may gusto ko pa kay Ses.